Pagpapatuloy natin ang ating series ng ating pinag-aaralan po. At para po doon sa mga bago na ngayon po naka-join sa atin ay welcome sa GBM, Gospel Bearer Ministry. Ang layunin po natin ay maipahayag yung mabuting balita, yung biyaya ng Panginoon sa mga tao. Okay? Dahil sa kabila ng mga bad news na narinig natin, yung gospel ang tunay na good news. Pure gospel na walang halong bad news. Merong mga nagtuturo na mabuting balita, pero at the end, may kasamang bad news. Ay, kailangan mo munang maging mabuting tao, kailangan mo maging mabait, kailangan mong gawin ito, kailangan mo masunod dito lahat bago ka tanggapin ng Panginoon. Dahil pag hindi mo to sinunod, sa impyerno ka pupunta. And that is bad news. Okay? Dahil ang tao ay kailanman hindi nakasunod sa standard ng Panginoon. Sabi nga ay may nagsasabi na cheap grace. Ginagawa nyo kasing cheap grace yan. Pero ang problema ay hindi yung cheap grace. Ang problema ay cheap law. Cheap law. Bakit cheap law? Kasi pinipilit mong gawin yung pamantayan ng Diyos sa pamamagitan ng iyong sariling kakayanan at gagawin mo sa sarili mo na kaya ko yan, Lord. Kaya ko yan. Gagawin ko yan. Susundin ko yung 613 na kautusan mo. Panis sa akin yan. Ang problema sa bagsak na kalagayan ng tao, hindi po natin ito magagawa. Kaya may good news. Kaya may gospel. At ang Gospel Bearer Ministry ay nag-i-exist to tell you that God loves you. And He is willing to accept you and to transform you. Amen? Amen? Yun ang nagagawa ng biyaya ng Diyos. Sabi sa Titus 2, "For the grace of God appeared to all men." Okay? Giving us the power, no, to maiwasan, no, teaching us. Hindi ho ba? To teach us to avoid ungodliness. And yun yung grace ng Panginoon. At magagawa lang natin yun dahil sa biyaya ng Panginoon. Amen. Amen. Tayo po ay nasa pag-aaral ng Emmanuel Ministry Institute. At makikita nyo po dito ay tayo po ay ang extension ng EMI. Ito po ay ang isang institusyon na nagtuturo at ang layunin ay maipahayag ang full grace sa bawat believer. So yan po ang atin pong sinusunod right now. Tayo po ay nasa first year. Ito po ang ikatlong session natin. Okay. So yung unang session po natin, we are created like God. Okay, yan po yung una nating session. If you miss yung session po natin, you can watch it online. 'Di ba? Napakaganda ng technology right now. Pwede nating i-utilize yan. Panoorin natin yung mga past sermon at ito po ay makakadagdag sa ating kaalaman. At pag natapos po natin yung first year, ito po ay certificate program at dire-diretso po yan. After ng first year certificate program, pupunta po tayo sa diploma, second year, tapos third year po natin associate, and then fourth year po natin ay bachelor. So sabay-sabay po tayong mag-grow sa biyaya ng Panginoon. Amen. Amen. Ayan. Kaya sa umagang ito, tutuloy po natin ang ating pag-aaral. Ito po ay nasa second booklet na po tayo. Yung unang booklet po natin ay pinamagatang We Are Created Like God.
may available po na booklet tayo, no? At mamaya ay i-announce po ni Pastor, no? Nandiyan na po, naka-order na po tayo ng booklet. Pwede po kayong kumuha. At ngayon, ang focus po natin ay about the fall of man. The fall of man. Last week, natutunan po natin na ang Diyos ay triune. Nag-i-exist, one essence. He's only one God in three person. Amen? Alam po natin na merong God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. So, yan po yung napag-aralan natin nung last week. God is spirit and same as man. Man is also a spirit. God has a personality. Hindi ba? Ang Diyos ay nalulungkot. Ang Diyos ay nasasaktan din. Ang Diyos ay sumasaya. So, may personality ang Diyos. And same with man. Tayo po bilang tao, nakakaranas po tayo ng pagiging masaya. Nagiging malungkot din po tayo. Tayo po ay nagagalit. Hindi ho ba? So, ang pinakatanong ay, why man fell sa pagkakasala? Yan po yung pinaka mahirap sagutin. Ang sabi ng iba, kasi kasalanan ng Diyos. Dahil ang Diyos dapat hindi na naglagay ng puno ng pagkakaalam ng mabuti at masama. Kasi kung hindi siya naglagay doon, di sana masaya tayo. Is that the real answer to that question? Alam niyo po, ito ay magbubunga o magro-root, mag-uugat, no? Dun sa tanong na if God created all of us, including angels na pure, why there is impurity in Satan, in Lucifer? So, saan nanggaling ito? Yan yung debate ng mga theologians na pilit na sinasagot hanggang sa mga panahong ito. Na ni minsan ay napakahirap natin i-explain. Paano yung a pure living na kinreate ng ating Panginoon ay magkakaroon ng bahid ng kadumihan? Si Satan, paano niya maiisip na mas magiging katulad ako ng Diyos? Di ba, paano akong mag-ascend sa throne? Yan ang sabi sa Isaiah, na si Satan, ang ating worship leader ng heaven. Imagine mo, siya ang nagli-lead ng angels para i-worship ang Panginoon, and then suddenly, because of pride, pero ang tanong pa rin, saan nanggaling itong pride na ito? Bakit nagkaroon nito? Alam niyo po, nung isang gabi ay nagtanong si David sa akin. Nagkukwentuhan kami pagkagabi. Sabi niya, kinukwento ko kasi sa kanya, hawak yung mga stars ni Jesus. No? So parang ang daming stars pag tumitingin siya sa langit. Tapos tinanong niya sa akin, di ba si Jesus dalawa lang ang kamay? Paano niya mahahawakan yung ang daming stars? Di ba? Yan yung yung mga tanong na napakahirap sagutin. Hindi ho ba? Paano natin yung makikita natin yung limited na utak natin, paano magagrasp yung vastness nung utak ng Panginoon, yung omniscience niya. Hindi ba? Para tayo isang baso na sumalok sa dagat at alam mo yun, puno na kagad tayo, hindi pa natin nasasalok yung buo. Hindi ba ganun kalalim? Yung kaisipan ng Panginoon ay napakalayo sa kaisipan natin. Di ba? Nasabi sa
Isaiah. Pero alam niyo yon, ang pinakamaganda ay nako-comprehend natin right now yung beauty and all the character ng ating Panginoong. Hindi ho ba? Parang imagine if there is no darkness, puro light. Can we appreciate yung light without darkness? If laging masaya, can you appreciate happiness without sadness? Di ba? Naisip nyo ba yun na parang, can you imagine how to be successful if hindi ka nag-fail? Di ba? So parang ang galing ng utak ng Lord. Parang kung titignan natin right now, kung paano tayo dumadaan doon sa mga trials, and then eventually, kung paano tayo, di ba, inaangat ng Panginoon, we cannot experience that if we have a perfect life. I mean, kung hindi ka nakaramdam ng malungkot, paano mo ma-appreciate na ikaw ay masaya pala ngayon? Na-appreciate mo na masaya ka ngayon because dumaan ka doon sa kalungkutan na yon. Hindi ho ba? Dumaan ka doon sa problema na yon, grabe, napagdaanan ko yon by the grace of God. Hindi ho ba? So parang ganun siya alam niyo yon, yung ganung kaisipan na parang, wow, Lord. So parang na-experience ko to kasi you did something. Hindi ba? So parang iba sa atin nakaranas ng karamdaman before or right now dumadaan sa isang karamdaman and then gumaling ka, you experience healing. Di ba ganun pala yung gumaling? Parang thank you, Lord. Hindi ba? Pero kung hindi ka I'm not saying na wag kang, kumbaga, para magkasakit tayo, but what I'm saying is that in every darkness, there is light na tayo ay ma-appreciate natin na ang ganda ng buhay kapag ka nasa Panginoon. Hindi ba? Amen. Kaya, napakaganda. And itong subject na to, the fall of man, is very vital sa atin. Kailangan natin itong maintindihan. 'Di ba? Nung last time naintindihan natin na tayo ay created like God, meron tayong body, meron tayong soul, at meron tayong spirit. Okay? So, the question right now that we would like to give an answer is, ano yung namatay sa atin? Okay? Ano yung namatay doon sa tatlo? Kasi hindi naman ito sabay-sabay. Nung kinain ni Eva at ni Adan, yung prutas na pinagbabawal, hindi naman kaagad-agad silang namatay eh. Merong namatay sa kanila, and then merong unti-unting namatay. Okay? So, ang effect nito, tayo ay napahiwalay sa Diyos. I just want to add itong Romans 5:19. Ang sabi dito, for by one man's disobedience, the many were made sinners. So by the one man's obedience, the many will be made righteous. Mga kapatid, dahil sa kasalanan na nakumit ni Adan at ni Eva, tayo ay naging sinners. Hindi natin kasalanan iyon. Kasalanan iyon ni Eva at saka ni Adan. Pero dahil sa kasalanan nila, tayo ay nadamay. Is it unfair or not? Unfair, di ba? Ginawa nila yon, bakit hindi na lang sila yon? Pero dahil doon, tayong lahat ay naging sinners. Sabi nga dito sa ating booklet, man was created as a free moral being. Okay? Man was created as a free moral being. Binigyan ng kalayaan ng Diyos si Eva at si Adan
kung kakainin ba nila yung prutas or hindi. Pero mamaya, bakit nilagay pa ng Diyos doon yung prutas na yon? Mamaya sagutin natin. Pero right now, nangyari na yan, kinain na nila yan, and that's why we are here. Okay? So, ito, binigay ni Eva tsaka ni Adan yung kanilang free will. Kinain nila to. That's why napalayo. At yung anak nila, si Cain at saka si Abel, hanggang sa atin, sa generation natin, lahat sila ay sinners. And to mind you, ang sinners ay kailanman hindi makakarating sa Diyos. Amen. Amen po ba tayo doon? Okay? So, hindi tayo makakarating sa Diyos. Bakit? Kasi tayo ay hiwalay. Okay. Tayo ay hiwalay. Ang tao ay hiwalay sa Diyos. Okay. Genesis 2:7. Ayan. The Lord God formed man from dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being. Next verse. Now the Lord God had planted a garden in the east, in Eden, and there he put the man he had formed. Next verse. And the Lord God made all kinds of trees grow out of the ground, trees that were pleasing to the eye and good for food. In the middle of the garden were the tree of life and the tree of the knowledge of good and evil. So mga kapatid, malinaw dito sa verse na ito na dalawang puno ang meron doon sa gitna ng Eden. Okay, dalawang puno. Minsan nakala lang natin, isang puno lang yung nilagay. Kaya that's why hindi masyadong na-highlight yung tree of life at ang nagfo-focus lang tayo doon sa tree of knowledge of good and evil na thinking ang Lord ay madaya. Diba? Parang naglagay siya noon. Bakit pa siya naglagay niyan? Diba? Ang daya naman ng Lord. So, alam nyo mga kapatid, yan yung lie. Diyan sa ating manual, yan yung lie. Yan yung kasinungalingan ni Satan. That is why tinawag siyang accuser of the brethren. Accuser. Satan. Yan po ang meaning niyan. Alam nyo kung bakit? Kasi gusto niyang ipagmuka ang Diyos sa atin na madamot. Ang Diyos natin ay makasarili. Ang Diyos natin ay, alam niyo yon, lagi tayong binibigyan ng pasakit, lahat, problema, na ang Diyos ang may kasalanan ng lahat. Dahil yan yung nais ni Satan sa atin na ma-impart. That's why, hindi ba makikita natin, no? Ito yung lie na binibigay sa atin ni Satan. Imaginein mo, merong dalawang puno. Pero ngayon, di ba parang pag tinanong mo yung mga average na believers, ilan ba yung puno doon sa isa lang, yung tree of good, knowledge of good and evil. Parang they're not familiar with the tree of life. Hindi ba? Kasi pilit yan na nilalayo ni Satan sa memorya ng mga tao para ma-divert yung isip ng mga tao doon lang sa provision ng Panginoon na gusto lang ng Panginoon na ikaw ay mapahamak. Hindi ba? Tapos sasabihin pa ni Satan, hindi ba't freely tayo na pwedeng kumain ng prutas? Si Eva at saka si Adan, freely sila na pwedeng kumain ng prutas kahit na anong gusto nilang kainin doon. Hindi ba yan ang sabi sa Genesis? Kahit na anong bunga ng puno, pwede mong kainin. Pero, ang sagot ni Satan,
Diba doon sa babae sa Genesis chapter 3, sasabihin ni Satan, ang tanong ni Satan, hindi ba sabi ng Diyos, huwag kang kakain ng puno, ng bunga ng puno, ng lahat dito? Ibig sabihin lahat, sana sinabi ni Eva, di pa paano kami kakain? Di mamamatay na kami dito, hindi na kami kakain. Wala na palang binigay, bawal na pala namin kainin lahat ng bunga dito. Hindi ba? Pero that is the lie na binibigay ni Satan sa atin. Imagine yon, di ba? Di pa sinabi ng Panginoon na bawal mong kainin lahat ng prutas dito? See? Di ba, nahuli na kagad sa patibong. Dahil ganyan yung ating accuser. He always accuse us. Kaya pag lalapit siya sa atin, sasabihin niya, di ba, ang napatawad lang naman na kasalanan ng Panginoon ay yung past mo? So dapat ngayon, ba't ngayon may kasalanan ka? So impyerno ka na pupunta. Kasi yung binayaran lang naman ng Diyos sa'yo ay yung previous sin mo. Ngayong nakikristo ka, dapat hindi ka na nagkakasala. Di ba? See? That is the lie na binibigay sa atin ni Satan. I am not impressing to everyone na pwede tayong magkasala. Okay? But what I am telling you right now is the truth. Satan doesn't want you to be called righteous, kahit sinasabi ng Bible. Why? Because he doesn't want you to believe that you are righteous dahil pag ginawa niya yon, victorious ang Jesus natin, victorious yung ginawa niya sa krus and ayaw niya yung tanggapin dahil ang gusto niya may hold pa siya sa'yo, sa akin, sa ating lahat. Kita mo, nagkakasala ka. Diba? Sabi ko sa iyo, yung kasalanan mo na yan, hindi ka mahal ng Diyos. Lumayo ka sa Kanya. Ang binayaran lang niya yung past sins mo. Pero yung sin mo ngayon, hindi niya binayaran yan sa cross. Kaya ang gagawin mo, ikaw ang dapat ipako sa krus. Diba? Kailangan ng dugo mo, kabayaran. Kailangan mong magpenitensya. Kailangan mong lumuhod mula Quiapo hanggang Ermita para ikaw ay mapatawad ng Diyos. Kailangan mong gawin yan. Kailangan mong gawin to. See what religion is doing. They are afraid of telling you that you are the righteousness of God. Amen. Hindi ba? Pero sinabi ng Bible yan. That's why, if we will take a look at yung style ni Satan, sinabi ng Diyos, lahat pwede mong kainin except itong pinagbabawal na bunga. And then lalapit si Satan sa'yo, sasabihin niya, hindi ba sabi ng Diyos, bawal mo kainin lahat ng bunga? Hello? Diba? Di kung hindi ko na pwedeng kainin, kakainin ko? Diba? That is logic. Diba? Parang, and ganun tayo binabaliktad ni Satan. That's why we should be grounded in His Word. Word per word. We should know na pag sinabi ng Biblia na you are the righteousness of Christ, you should believe that in your heart. What if I sin? You have a propitiation for your sin. That is what the Bible tells us. Di ba? Shall I sin? Definitely not. Sabi ni Apostol Pablo, di ba? How can you sin if you are dead? Patay na. Amen. Patay ka na sa sin, deklara mo, kapatid. Kapag ka ikaw ay nagkasala, naiisip mo pa lang, sabihin mo sa sarili mo, patay na ako dyan. Wala na ako dyan. Na kay Kristo na ako. Amen. At pinamumuhay ko yung buhay na meron si Kristo sa akin. Amen. Look at the lie. Kaya ayaw ni Satan na tawagin tayong righteous. Kahit ngayon, mga kapatid, imagine yung sinasabi sa Corinto. Isa sa mga worst na church ang Corinto. Okay? Corinthians, mga tiga-Corinthians. Inasawa yung stepmother niya. Pero still, the Apostle Paul addressed them as
saints. Santo. Ngayon, bago ka maging santo, kailangan patay ka na. Tapos saka ka idedeklara na santo ka. That is unbiblical. Okay? Kasi ang sabi, buhay pa yung kausap niya, tiga Korinto, dineklara na ni Apostle Paul to the saints in Corinth. Amen. To the saints in Gospel Bearer Ministry. Amen. Amen. Ideklara mo. Di ba? Yun yung napakahalaga at napaka-importante. Sinabi rin ng Lord, una, may 2 puno. So, hindi lang isa. Pangalawa, malaya niyang kainin lahat ng bunga ng prutas. At pangatlo, sinabi ng Lord ang resulta ng pagkain doon sa ipinagbabawal na bunga. Amen. Sinabi ng Lord kung ano yung mangyayari sa iyo, ikaw ay mamamatay. Okay, Genesis 2:16 to 17, sabi dito, "And the Lord God commanded the man, you are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil. For when you eat of it, you will surely die." Okay. You will surely die. Kaya nga yung lie hanggang ngayon ni Satan ay dun ka pa rin kumain sa fruit of knowledge of good and evil. Parang iniisip ko lang, hindi ba dapat kumain nga tayo ng good? So bakit iisa lang yung good and evil? Naisip niyo po ba yon? hindi ba pwede na lang, hindi ba dapat pinaghiwalay ng Diyos yung tree of good and tree of bad? Bakit iisa lang yon? Yun yung isang question na parang sabi ko, Lord, paano yun? Hindi ba dapat good? Pwede rin to Good naman to eh. Di ba? But the Lord wants us life. Hindi ba gusto ng Diyos sa atin ay buhay? Alam nyo minsan, pag titignan nyo itong 2 puno na ito, makikita nyo na yung mundo nagtuturo ng mabuti. Gawin mo yan, gawin mo ito, maging ganito ka. All religion ay nagtuturo. Walang religion na nagsasabing magpakasama ka. Amen. Lahat ng religion nagtuturo na ikaw ay maging mabuti para maging ganito ka, para maging ganyan ka. And we miss the point of having life. Alam niyo yung difference, mamaya didiscuss natin kung ano yung difference nitong life na to na buhay ka lang, yung bios, at saka yung life na ino-offer ni Jesus sa atin, which is yung Zoe life. Pero, come to think of it, imagine niyo 2 puno hanggang ngayon, si Satan, doon pa rin na tayo pinapakain. Gusto pa rin ni Satan na kumain tayo doon sa puno ng good and evil. That's why marami ngayon ang lumalabas na motivational speaker. They just motivate the people. You need to do the 7 steps. I'm not against yung motivational speaker. Sinasabi ko na before. No, I mean, we can learn from them. Diba? Pero ang si Satan, he just want you to divert your attention into this world. I mean, ito yung knowledge ng mundo. Ito yung dapat mong sundin. Ito yung dapat mong kainin. Every day, take of it, take of it. Di ba? Kain ka dyan, kain ka dyan. Pero what we forget is to take from the tree of life. Because yun yung buhay. Di ba? Ang daming ino-offer ng mundo right now. Napakabilis. Di ba, mag-type ka lang sa internet, ang dami mong makikitang motivational, ang dami mong makikitang dapat mong gawin, gawin mo yan, gawin mo ito. Di ba? Pero
we can be secured by eating from the tree of life. Doon tayo kumuha every day. Tree of life. Huwag sa tree of knowledge of good and evil. Kay Jesus tayo kumuha every day. Okay? And alam niyo yun, talagang makikita natin yung abundant life. Okay, Genesis 3:21-24, ang sabi dito, the Lord God made garments of skin for Adam and his wife and clothed them. So imagine kung paano at gaano kamahal ng Diyos ang tao. Nagkasala na ang tao pero ang ginawa niya ay pinagtahipan niya ng garment. At kung nandito ang biyenan ko, sasabihin niya, yan ang unang tailoring. Di ba? Natutunan ko yan sa aking biyenan. Kaya napakadaming wisdom na nakukuha. Ayan, praise God. So the Lord made garment of skin ng animal. So this is a picture of our temporary atonement. Di ba? Without etong gilitan mo tong animals na to, walang shedding of blood. And sabi sa Bible, if there is no shedding of blood, there is no forgiveness of sin. Amen. So, napaka-importante nito na makita natin. And then, next, 22, and the Lord God said, the man has now become like one of us. Kausap ni God, si Jesus, Holy Spirit. The man has now become like one of us, knowing good and evil. He must not be allowed to reach out his hand and take also from the tree of life and eat and live forever. So, ibig sabihin pala, kaya inilayo ni God si Eva at saka si Adan dun sa puno ng buhay ay para sila ay mamatay. Bakit? Kasi kapag ka nakain nila yung bunga na pinagbabawal, nakain na nila, at makain pa nila yung tree of life. So, ibig sabihin, sila ay mabubuhay forever. At dahil mabubuhay sila forever, there is no opportunity na sila ay mamatay at muling mabuhay. So, see the wisdom of God. Kaya hinarangan na to ng mga cherubim. Hindi na sila pinapasok, pinaalis na sila sa Eden. Dahil pinoprotektahan ng Panginoon yung tao na makain niya yung tree of life dahil mabubuhay siya forever. At kung mabubuhay siya forever sa state na siya ay makasalanan, my dear friend, hindi natin may experience ang Lord. Hindi tayo pwedeng lumapit sa Kanya forever. At tayong lahat ay mapaparusahan. You see the love of God to us. Di ba? Na kahit nagkasala na, di ba, He made that garment for them. At ngayon, binakuran yung garden para hindi makakain ng tree of life yung tao. Okay. So, you see? 3:23. Yan. So the Lord God banished him from the Garden of Eden to work the ground from which he had been taken. Pinaalis na. Okay? 3:24, ang sabi dito, after he drove the man out, he placed on the east side of the Garden of Eden cherubim and a flaming sword, flashing back and forth to guard the way to the tree of life. Okay, so ginuwardyahan. Alam niyo po, ang salitang hamartia, okay? Iyan po ay galing sa salitang Griego na ang ibig sabihin ay to miss the mark.
to miss the mark. Alam nyo po, nung kabataan ko ako ay nagtatry mag-play ng dart. Alam niyo yung dart? Yung, di ba? Yung ganyan. Kaso talagang, hindi ko talaga matamaan eh. Kahit yung dart mismo. Yung bilog na malaki, hindi ko matamaan. Hindi ko alam kung wala talaga akong talent or hindi talaga ako pinagpala doon. No? I missed the mark. And that is what we call miss the mark. Okay? Yung nagbabasketball ka, tapos buzzer beater, ano na lang, 2 seconds na lang o 3 seconds na lang. Mananalo kami. Pinasa sa akin yung bola. Isinut ko na shoot. Problema, traveling. I missed the mark. So natalo kami. Galit na galit sa akin yung mga barkada ko. Traveling. Hindi ako nag-dribble. As in, tinakbo ko yung bola. Tapos saka ako sinut. Na-shoot naman eh. Kaso, traveling. I missed the mark. Hindi ho ba? Minsan, pinabili ako ni Jace ng gamot ni David. Bumili ako. Pagbalik ko, mali yung gamot na binili ko. Di ba? I missed the mark. Gets niyo? Yun yung missing the mark. Okay, missing the mark. Pero, alam niyo po, ang nakakatuwa dito, yung missing the mark o yung hamartia ay ginamit ni Apostol Pablo sa Book of Romans 39 times. Etong hamartia kasi na to ay noun. Alam niyo yung noun, di ba? It describes the person. Di ba? Yun yung noun. Tama ba ako, Dr. Carol? Oo, Professor Carol pala. Ang hamartia ay noun. So, ibig sabihin ito ay tumutukoy doon sa isang bagay, no? O sa isang tao. So, ngayon, itong hamartia na to ay 39 times ginamit ni Apostle Paul. Pero, 6 times lang ginamit ni Apostle Paul yung verb nito. Ano yung verb nito? Ang verb nito ay hamartano. Okay? So, parang ako ay may lakas. I have strength. No? Pero pag ginamit mo na yung strength na yon, no? So, yun yung verb. 'Di ba? Pero ikaw ay may strength. Taglay mo 'yon. Na-gets po? So, ibig sabihin, si Apostle Paul, ang ina-address niya is not the behavior. I'm not saying na behavior is not part of it. But what I'm saying is, the Apostle Paul is telling us, kaya 39 times niya ginamit ito sa Romans, he is addressing the noun. He is addressing yung iyong inner being, yung iyong pagkatao. Okay? Sabi nga, yung aso tatahol kasi aso siya. Because yun yung description niya. Yun siya, aso. Kaya ang verb ng aso, ang ginagawa ng aso, tumatahol. Ang sinner, ano ang ginagawa ng sinner? Nagkakasala. Kasi yun yung kanyang pagkatao, sinner. Okay? Dead. Dead to Christ. Patay sa kasalanan. And that's why ang gawa ng tao ay sin. Diba? Kaya 39 times si Apostle Paul, pilit niyang ina-address ito sa Romans, sa Book of Romans. Comparing sa 6 times lang niya in-address yung behavior ng tao. So it's all about our identity. It's all about yung iyong nasa loob, kung ano yung nasa loob mo, kung ano ka. You are the righteousness of God in Christ. Amen. Hindi ka na patay sa kasalanan bagkus ikaw ay buhay. Patay ka na sa kasalanan and buhay ka na kay
kay Kristo. Amen. Amen. So man did not die in his body. Malinaw po ito. Nung kinain ni Eva at saka ni Adan yung prutas na ipinagbabawal, hindi siya agad-agad namatay. Okay, sa katunayan nga, si Adan nabuhay pa ng 930 years. Wow! Paano yun? 930 years old nabuhay si Adan. Kaya sabi nga doon sa Genesis 2:17, but of the tree of knowledge of good and evil, you shall not eat, for in the day that you eat of it, you shall surely die. So sa makatuwid, hindi katawan ang namatay kaagad. Nagets po ba? Okay. Next. Man did not die in his soul. Malinaw po yan. Kasi yung ating kaluluwa ay nandun pa rin sa ating katawan. Meaning, tayo ay nakakaramdam pa rin. Tayo ay nakakapag-express pa rin ng ating will. Hindi ho ba? Will pa rin natin ito. Okay? Nakakapag-express pa rin tayo ng emotion. So man did not die in his soul. So saan ngayon namatay ang tao base sa Genesis 2:17? Man did die in his spirit. Okay. So tatlong parte tayo. Napag-aralan natin yan nung last time. Body, soul, and spirit. Yung body natin, after the fall, hindi namatay agad-agad. Same with our soul. But our spirit, automatic yon, namatay. Amen? Amen. 1 Thessalonians 5:23, sinasabi dito, now may the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit and soul and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Ito ay tinuro sa atin noong nakaraan, may definite article. Ibig sabihin ng definite article, yun, nakaisa siya, nakabukod siya. Okay? The spirit, the soul, and the body. Okay. So, malinaw na nung namatay ang tao, ang ibig sabihin ni God doon, namatay yung kanyang spirit. And if a man, yung kanyang spiritu ay namatay, there is no communion between God and man. It is impossible because ang sabi nga ni Jesus, we can only commune with God through Spirit. Sabi niya sa John 4:24, God is Spirit, and those who worship Him must worship in spirit and in truth. Kaya kung patay ang ating spiritu, there is no way for us to commune, to worship God. Naintindihan po? Naintindihan? There are people who just professing that they are worshiping. Okay? But they are dead in their spirit. Okay. So may ganon. May mga tao na nagpupunta ng church knowing that they are part of a church, part of a family, but they are dead in their spirit. Meron lang sila na kaluluwa at saka meron lang silang body. We cannot worship God without the Spirit. Amen. Amen. Kaya praise God kasi napakabuti ng Panginoon. 'Di ba?
Sabi sa Ephesians, but we were dead in our transgressions and sin. But God made us alive in Christ, di ba? For by grace we have been saved, and not by our works, so that no one will boast. Di ba? Sa Kanya yung biyaya niya yun, na binuhay niya yung ating spirito na patay para makasama niya. Amen. So, yun yung pinakamaganda. Kaya nga, dito malalaman natin ang tunay na problema. We are spiritually dead. Spiritual death came in when Adam and Eve eat of the tree of knowledge of good and evil. Amen. Tayo ay napahiwalay sa Diyos because ang sabi doon, in the day you eat, in that day you eat, you shall surely die. Ephesians 2:1. And you were dead in the trespasses and sins. That's why ang mga tao, kahit na anong gawin mo, if they are spiritually dead, mga kapatid, hindi yan magbabago. It will only take the grace of God. Kahit na anong Bible study mo sa Kanya, kahit na anong share mo ng gospel, if they are dead in their spirit, hindi nila maunawaan ang sinasabi mo. Amen? Because it only takes the grace of God for us to realize na ito yung nagpapabuhay ng patay na spirito ng tao. Biyaya lang ng Panginoon. And alam niyo yun, the reason why itong mundo natin ay fallen is because they are spiritually dead. And we need to have that spirit be made alive. Amen. Para maranasan natin yung buhay na abundant, na hindi lang doon sa natural. Ito yon. Sabi sa John 10:10, sabi dito, the thief comes only to steal, kill, and destroy. I have come that they may have life and have it abundantly, in full. Mga kapatid, sino dito ang namumuhay ng abundant? Amen, amen. Di ba? Kasi buhay yung iyong spirito by the grace of God. Di ba? Hindi lang ito bios. Okay? Dalawa yung meaning ng life sa Greek. Isang bios. Ibig sabihin ng bios, ito ay the natural life. Buhay lamang na mayroon kung ano yung buhay na meron ng unggoy. Ganon din ang buhay na meron tayo. Kung ano ang buhay ng meron ng hayop, ganon din ang buhay na meron tayo. And that is the natural life. Bios. Biology. Came from the word biology. Di ba? Living things. We are just a living organism. That's why yun yung nakapagpaibat sa atin, sa animals. We have a live spirit. Buhay na spiritu, kapatid. Kaya hindi tayo galing sa unggoy. Amen. Hindi tayo mukhang unggoy. May resemblance lang, pero hindi tayo galing sa unggoy. Yes. Ang layunin ng ating Panginoon ay para bigyan tayo ng Zoe life. Pakisabi nga sa iyong katabi, meron kang Zoe life. Amen. John 14:6. I am the way, the truth, and the life. Zoe na naman ang ginamit dito. Hindi to bios. Imagine mo kay Kristo,
ang katotohanan, ang daan at ang buhay. Hindi ito life bios, yung parang tipong mabuhay ka lang sa bawat araw. Okay na, basta ako, kumain ako ng 3 beses isang araw, at ginawa ko lang yung gusto ko, nakapanood ako ng Netflix, okay na sa akin yun. That is just bios. Yun yung ino-offer ng mundo, bios. Pero dito, Jesus is offering us Zoe life. Diba kasiya-siya? Kasiya-siya. 1 John 5, verse 10 to 12. Sabi dito, anyone who believes in the Son of God, which is Christ, has testimony in his heart, and this is the testimony. God has given us eternal Zoe life. And this Zoe life is in His Son. Amen. Yung Zoe life, matatagpuan natin doon sa tree of life. Hindi sa tree of knowledge of good and evil. Amen. Verse 12. He who has the Son has Zoe life. Amen. He who does not have the Son does not have life. Amen. So napaka-importante nun na alam mo kung ano yung Zoe life, ano yung bios lang. Amen. Natural life. Buhay ka lang. Nag-e-exist ka lang. But you don't have the Zoe life. Kaya nga nung nagkaroon ng spiritual death brings death to man's soul. Brings death to man's soul. Sa story ng Genesis, alam natin na si Cain, pinatay niya si Abel. It is because they are spiritually dead. Maintindihan natin ngayon kung bakit ang mundo natin ngayon ay puno ng kahalayan, puno ng galit, puno ng pagpatay, puno ng pagiging sakim is because they are spiritually dead. I mean, lahat ngayon, okay na. Diba? Lahat pwedeng magbigay ng kanilang opinyon. Ano yung sa tingin nila na hindi naman yan dapat, kasi kumbaga parang tao rin kami, meron kaming rights. So hindi kami dapat tinatawag na ganyan. Hindi ba? So parang ngayon yung mabuti ginagawa na lang nila na yung masama ay nagiging na ngayon, mabuti na ngayon in the eyes of man. Okay na yan, accepted yan eh. Hindi ka dapat naninira ng kapwa, hindi mo dapat, 'di ba? So parang nagiging pasama ng pasama ang mundo. The problem is not theirs. The problem is because they are spiritually dead. Dahil alam mo na yung spiritual dead person will not act as what we expected. Kasi nga spiritually dead. So yun yung problema, mga kapatid. Yun yung nire-resolve ni Apostol Pablo sa Book of Romans. That's why he's telling us, hamartia, noun, yung noun problem ng tao, hindi yung behavior problem. Because behavior problem will follows if you resolve the noun problem. Amen. Yun yung problema. That's why Romans 3:11, ang sabi doon, walang humanap sa Diyos, walang nakakaintindi sa Diyos. So the reason why we understand His Word, the reason why we accept Jesus Christ is because we are made alive in the Spirit. Only by the Spirit we can communicate with God. Without the Spirit, if our spirit is dead, mga kapatid, we cannot commune with God. It is only by His grace. Sabi sa Ephesians, we were dead in our transgressions, but God
made us alive in Christ. Amen. Yun eh. Diba? Kaya hinanap natin ang Panginoon because we are spiritually alive by His grace. Amen. Walang humanap sa Diyos. Wala ni isa. Pero nagtataka ka, bakit mo hinanap? It's only because of His grace. Amen. Kaya tayo na humanap sa Diyos, na tumawag kay Kristo, hallelujah, salamat sa Diyos sa biyaya niya, sapagkat kung di niya tayo binuhay, wala tayo kay Kristo. Amen. Amen. 2 Timothy 3:1-5. But mark this, there will be terrible times in the last days. Nasaan na ba tayo ngayon, mga kapatid? Tayo ay nasa last days, mga kapatid. Next verse. People will be lovers of themselves. Lovers of money. Selfie. Lovers of themselves. Lovers of money. Boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy. Diba? Unholy, ungrateful. Yan na yung last days. Nandito na tayo nabubuhay. Next verse. Without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of the good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God. Next verse. Having a form of godliness, but denying its power, have nothing to do with them. Ang ganda nitong huli. Parang having a form of godliness, but denying its power. Naintindihan niyo yung mga nagpe-pretend that they are holy, that they are godly, but the power of the Spirit, wala sila. Amen? We have the gift of the Holy Spirit, mga kapatid, and it manifests sa atin. That's why a form of godliness, but denying its power. There is power sa atin. Diba? There is power. We should not deny that power that is within us. Diba? Yung godliness with power. Amen. Godliness with power. So, Genesis 3:19. Genesis 3:19. Basahin po natin. If you were taken for dust or the physical body, you are to dust, you will return. Okay, kung doon ka nang galing sa dust, ikaw ay, sige po, upo po. Ikaw ay babalik sa alikabok, mga kapatid. At ito yung bunga ng spiritual death because it brings also death to the body. It brings death to the soul. It brings death to our body. Kaya imagine niyo napakahirap magtrabaho. Di ho ba? Sobrang stress, maraming sakit ang lumalabas dahil sa sobrang stress mo. Dahil iyan ay naging part ng curse. Di ba? Pero right now, kay Kristo, we have this abundant life, knowing na kung saan Kanya dalhin, it will give you prosper. It will prosper. Kung ano man yung ginagawa mo, it will prosper. Because you know who you are. You are blessed and highly favored. Marami ang nag-work hard na talagang sobrang na-stress to the point that they are leading themselves into sickness, mga kapatid. So, that is the problem.
Because we are spiritually dead, we are separated from God. And because we are separated from God, lahat ng problema natin right now is brought about by this separation from God. But since we are united with God and made alive, mga kapatid, that's why chine-cherish natin ito every day. That is why we should eat from the tree of life every day, not doon sa good tree of knowledge of good and evil. What is the real problem? The real problem is spiritual. Man is spiritually separated from God. And this is the real problem. Yun yung katotohanan. Diba? Yun yung katotohanan. And if we will take a look back, bakit may puno? Bakit nilagay dun yung puno? Bakit hinayaan ng Lord na magkasala si Eva at saka si Adan? It will goes back kay Satan. Diba? Si Satan ang nagtukso kay Eva at saka kay Adan. Pero bakit nagkaroon ng impurity kay Satan? Bakit nung si Satan ay nagkaroon ng impurity, bakit hindi na lang ginunaw si Satan para tapos na? Diba? Pero ang sabi nga, ang Panginoon ay may plano. Meron siyang mas magandang plano para sa atin. At ang planong iyon ay tayo ay tubusin. Magkaroon ng redemption, mga kapatid, para makita natin yung fullness ng ating Panginoon, yung kanyang attributes. Imagine, He allowed us to fall so that He can save us, so that He can demonstrate His righteousness at the same time His justice. How can we know His righteousness if there is no justice? How can we know if there is darkness without light? Diba? How can we know that He is our healer if some of us did not get sick, mga kapatid? Sabi nga dun sa isang storya na bulag. Bakit ba ito bulag? Diba? Kasalanan ba ng nanay niya? Kasalanan ba ng tatay niya? Nagkasala ba to nung nasa tiyan pa ng nanay niya? Pero ang sabi ng Panginoon, hindi. Ito ay nangyari upang maihayag ang kadakilaan ng Diyos. Mga kapatid, we know the real problem. The real problem is that we are spiritually dead. But the answer, the solution to our problem is only Jesus Christ. Amen. If you are not in Christ right now, you can believe right now that God loves you and that Christ died for you. Amen. You can do that. Diba? Kaya alam mo yung problema at alam natin ang solusyon doon sa problema. Kaya nga dahil doon sa bigat, sa problema na ginawa ng tao, mayroong malaking biyaya ang Panginoon natin para sa atin. Amen. Kaya sa part 2, punta po kayo. Kailangan attendan nyo yung part 2 natin sa pagpapatuloy ng the fall of man. Pero bago tayo mag-close, ano ang ating big idea? Big idea, our fall is great, but the grace of God is greater. Amen. Amen. Pakibati mo nga iyong katabi, you are charito. Amen. Amen. You are charito. Galing po yan sa Bible. At yan po ay translation at original text. Galing po sa Textus Receptus at saka sa Codex Sinaiticus. Baka hindi kasi sila naniniwala. Pero yan po ay nasa Bible, charito. You can search Ephesians 1:6.
blessed and highly favored. Ang translation po niyan ay charito. And we are charito, sabi sa Biblia. Okay, tayo po ay tumayo at tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat nga po sa araw na ito, O God. Panginoon, tunay nga na yung omniscience mo ay hindi namin maarok, Panginoon. Pero salamat, Panginoon, kung ano yung binigay mo sa amin ngayon. Lord, nalaman namin ngayon na we have this spiritual problem. We are spiritually dead. But thanks be to God. Because of His grace, He made us alive. Sabi mo sa Biblia, oh God. And not just being alive, Panginoon. Hindi mo lang kami binuhay spiritually. But you give us Zoe life, oh God. Panginoon, dahil dito, we just want to worship you. We just want to give you our best. We just want to praise you for who you are. Because even though our fall is great, your grace is greater, Ama. Salamat nga, Panginoon, dahil sa biyaya mo, kami ay naligtas. Even though we departed from you, we are separated from you, you give us life, Panginoon. Jesus Christ died on that cross so that my sin will be forgiven. Panginoon, naniniwala kami sa tinapos mong gawa. O God, maring ngayon ko lang narinig itong mensahe na to, yung ngayon ko lang nalaman na ako pala ay separated sa iyo. But thank you, Jesus, because you made me alive. And the reason why I believe you right now is because only by your grace. Salamat, Panginoon, sa natapos mong gawa sa krus. At dahil dun sa natapos mong gawa sa krus, ako ay napatawad sa lahat ng aking kasalanan. At dahil dun sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, ako ay gumaling sa aking mga karamdaman. At dahil doon sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, ako ay nagkaroon ng abundant life. Salamat, Jesus, sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Naniniwala ako, dinedeklara ko ito na ako ay malakas, ako ay malusog, ako ay masigla at mabubuhay na mahaba. Dahil sa iyong biyaya, Panginoon. Salamat nga, Ama. Ito nga ang aking panalangin sa napakatamis sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen.